kung talagang nagigipit na siya. Real identity of Bamban Mayor Alice Guo. Sir, can we get your comment on the resignation of Vice President Sara Duterte as Department of Education Secretary and as Vice Chairman of NTF-ELCAC? Chairman ako ng Basic Education Committee here in the Senate, so I work with DepEd and Vice President Sara on a regular basis. At unang-una, nagpapasalamat ako sa kanyang serbisyo at sa kanyang pagtutok sa education system natin. At marami kaming numpisahan rin sa pagitan ng EDCOM, which is I am a co-chairperson in DepEd. Ang EDCOM is a legislative created body that will look at the education system of our country. At katrabaho namin on a regular basis ang DepEd. In fact, almost every week nagmi-meet kami ng DepEd. Kaya marami na kaming naumpisahan para ayusin ang education system natin. At nahihinayang lang ako dun sa mga naumpisahan natin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pinag-usapan namin last week yung bullying dahil malaki ang problema natin sa bullying. At meron mga proposals na pinag-usapan para ma-reduce yung incidence of bullying natin. Yung K-10 matatag curriculum na inilunsad early part of this year, early part of last year, na pinapatupad na ngayon at iro-roll out na this coming school year in grades, in 4 grades, kindergarten, grade 1, grade 4, and grade 7, if I'm not, if my memory serves me correct. So, in other words, marami kaming ongoing joint programs and joint activities with DepEd. At ang EDCOM ay nakikipag-coordinate, nakikipag-collaborate para maiayos yung problema natin sa education system. Ako na personally nahihinayang lang ako dun sa mga naumpisahan. So sir, ano yung magiging implication nito, lalo na nga doon sa mga programs ng intention ma-address itong sabi nga natin crisis education sector, at crucial ba yung magiging decision ni Presidente kung sino yung ipapalit sa kanya sa DepEd? I just hope na yung mga USECs na nandoon will stay the same dahil sila talaga yung workhorses, sila yung mga detalye, sila yung nasa field, sila yung pumupunta on a regular basis sa mga consultative meetings namin. So I just hope na maiwan sila dahil magagaling sila at nabigyan na ng direksyon. At personally nakita ko yung initiative ni VP Sara pagdating sa pag-aayos ng problema natin sa education sector natin. For example, she was candid enough and honest enough to admit na meron tayong education crisis. Yung 2 basic education report niya ay inamin niya na meron tayong education crisis at sinabi niya kung ano yung mga solutions na dapat gawin para maialis natin yung bansa natin sa education crisis. So yung mga solutions, marami doon na umpisahan na. Kaya importante mapagpatuloy yun dahil itong education crisis natin hindi rin makakabuti kung palit ng polisiya. So, maganda pa yun, sir, na magkaroon pa ng 1 month na turnover kasi ang effectivity July 19, it means may 1 month pa para sa pag-turnover sa magiging bagong DepEd Secretary. Yeah, typically sa mga ganitong resignation, meron talagang turnover yan. At importante na maayos yung turnover at importante rin na ma-explain mabuti doon sa magiging bagong education secretary ano yung mga naumpisahan na sa education sector at ano na yung mga napag-usapan sa pagitan ng EDCOM at ng Department of Education. So sir, nagulat ka o parang expected na rin na darating sa punto na mag-resign si VP Sara as member ng cabinet ng Marcos administration, considering nga na bumaba na daw yung pamilya ni VP Sara kay PBBM? Ako nagulat ako dahil like I said, madalas namin nakakapag-interact with the Department of Education at tuwing humingi kami ng panahon sa Department of Education, in full force sila. Like last week, merong activity yung alternative learning system, full force yung
Department of Education. Kaya wala naman akong nakitang problema pagdating sa Department of Education. No? Nakakagulat rin ako. Do you think magiging maayos pa rin yung working relation ng Pangulo at ni VP Sara? Hindi ko masasagot yun. No? I cannot answer that dahil yan ay sa pagitan nilang dalawa. Ang masasagot ko lang yung aking working relationship with VP Sara as the Department of Education Secretary at yung kanyang team. And sino sa tingin niyo, sir, yung qualified to replace VP Sara sa DepEd? May mga pangalan ako sa top of mind, no, but I have to think about it thoroughly dahil bago lang itong pangyayari, no. So kailangan pag-isipan mabuti kung sino yung itatalaga diyan. Itong importante kasi isang pangunahing dahilan kung bakit itinalaga si Vice President Sara is because binibigyan ng Pangulo priority yung education sector. So yung pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa ay concurrently the Education Secretary. So ganyang kahalaga ang education sa kanya. At on top of that, importante rin yung political will ng isang vice president. Dahil marami tayong problema at ang education system natin na divide into 3, kailangan mo ng isang overarching figure, isang tao na may political will para ilagay itong tatlong departamento, no? Yung TESDA, CHED at DepEd sa iisa. At kung merong mga kung kulang sa pagko-coordinate itong tatlo at kulang rin yung kanilang working relationship, isang vice president ay kayang ilagay yung tatlo para maiayos yung direksyon. And sir, do you think sa resignation ni VP Sara, buwag na yung unity team? Wala na yung unity team? I'm part of the unity team kasi diba last 2022 I ran under the unity team ticket. Hindi pa naman namin na pag-uusapan kung as a unit team ano yung direction ng unit team, no? After the election, very loose yung amin pag-uusap. So tingin ko maaga pa para sabihin kung ano yung magiging kalalabasan ng unit team. Any related question bago tayo mag-mail? No more? Okay. So sir, tungkol dun sa na document na na-present nyo na posibleng ito yung tunay na identity ni suspended Banban Mayor Alice Guo. Sir, paano yung way para ma-validate na talagang siya yon? Unang-unang kumbinsido ako na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Kumbinsido ako doon. Tatlong dahilan. Una, tingnan nyo lang yung picture ni Guo Huaping, no? Yung similarities hindi natin matatanggal eh. No? Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha nyo yung bata doon sa application for Special Investors Resident Visa. Pangalawa, doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya. Si Wen Yilin. Yun yung sinasabi niyo before. Oo, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information, si Wen Yilin ang nanay, biological mother ni Alice Guo. Doon sa application nila for Special Investors Resident Visa, nakasulat doon si Wen Yilin ang kanyang mother. No? At yung address ni Wen Yilin doon ay the same address na nasa Valenzuela. No? Nakasulat doon 58 T. Santiago Street, Valenzuela. Yun ang exactly the same address na nakalagay sa incorporation papers ng mga Guo families. No? T. Santiago Street, Valenzuela City. No? So, yung papel sa Special Investors Resident Visa at yung mga incorporation papers na tugma yung address. So, ibig sabihin, consistent si Wen Yilin nakatira doon sa Valenzuela address. At pangatlo, kung titignan natin yung kabuuan na storya, dahil dumating dito si Guo Huaping ng 13 years old, talagang wala silang maipapakitang birth records at walang maipapakitang school records. Kaya nagsinungaling sila doon sa birth certificate dahil wala nga maipakitang records eh. So, ang naging daan nila para mabigyan siya ng Filipino citizen Filipino citizenship ay yung peking birth certificate na nagsinungaling yung kanyang tatay at sinabi niya na Filipino siya, Filipino si
Amelia Leal, therefore Filipino si Alice Go. No? So, in other words, pag titignan mo yung kabuuan storya, parang ngayon lumilinaw na kung bakit pineke yung kanyang birth certificate. So sir, can we say wala nang lusot si Mayor Go dito? Ako, malinaw na si Go Huaping ay si Mayor Alice Go. At magbe-verify pa kami ng mga ibang information para ma-establish yan. But initially, I'm very, very confident na iisang tao si Go Huaping at si Alice Go. So once na may establish, sir, lalabas ba na maraming tayong batas na nilabag itong si Mayor Go at ang kanyang pamilya? Well, unang-una yung birth certificate system natin, linabag nila. Sinabi ko nga, binaboy nila yung late registration para mabigyan siya ng Filipino citizenship. Dahil kung Filipino citizen ka, pwede ka magtayo ng negosyo, pwede ka bumili ng lupa, pwede kang tumakbo for public office. At kung titignan natin kabuuan, na nakakatakot rin yung nangyari dahil with this late registration, nakatakbo. Talagang nanalo. No? Sabi ko nga, naisahan tayo dito dahil nanalo itong kandidato na dala-dala niya yung fake birth certificate niya. No? At ang nakakatakot dito, baka may iba pang ganitong case sa Pilipinas. Hindi lang natin alam ngayon dahil hindi high profile. But sabi nga ng Philippine Statistics Authority, meron silang 300 na cases of late registration na irregular, of which 60 plus ay nakakuha ng passport. No? So, makikita natin na talagang malaking reforma ang dapat natin gawin sa pag-i-issue ng birth certificate at ng late registration. Sir, the mere fact na yung documents galing ng Bureau of Immigration at saka Board of Investment, so ito rin ba hawak na rin ng Office of the Solicitor General para dun sa magagamit nila dun sa co-warrant case? Magagamit nila yan. Ang aking panawagan sa Office of the Solicitor General, kumuha na ng official documents kasi ito pinadala sa Senate. Sila mismo kumuha ng official documents from the Bureau of, from the Board of Investments, from the Bureau of Immigration, para official yung hawak nilang dokumento. Although itong si Mayor Go sa pamamagitan ng kanyang abogado, dinideny niya yung documents na hawak niyo, sir. Yeah, dahil ang narrative nila, nabuntis nung kanyang ima yung kasambahay. Yun ang narrative nila. But if you look at the 4 late registration birth certificate, meron na 4 Kay Alice Go, kay Sheila Go, kay Simen Go, kay Wesley Go. Pare-pareho yung nanay. Si Amelia Leal in those 4 birth certificate, late registration birth certificate. So ibig sabihin 4 na beses nabuntis yung kasambahay. No? So, by that alone, parang magdududa ka, diba? Na 4 na beses nabuntis yung kasambahay nila at ipinganak 4 na yung magkakapatid na yon, no? Okay, Mav. And then si Beck. Sir, ano lang po yung nakikita ninyo na posibleng motibo why they went through all these lengths para makakuha po ng Filipino citizenship? Yung naturalization process natin medyo mabusisi, no? For obvious reason, gusto nating yung mga dayuhan na gusto maging Pilipino, gusto natin masigurado na may contribution sila sa ating bansa at magiging mabuting mamamayan sila ng ating bansa. So may proseso dyan, no? Judicial, administrative, and legislative. Kung matatandaan nyo, dito sa Congress, marami tayong ini-sponsor na maging Filipino, no? Iba ay sports personalities, athletes, iba ay tumutulong i-promote yung bansa natin. So alam natin itong mga taong to ay magiging produktibong mamayan ng ating bansa. Tinignan rin namin yung lahat ng legislative naturalization process for the last ilang years? 20 years? Wala kami nakitang Go Huaping o wala rin kaming nakitang Alice Go. No? So hindi siya dumaan dito sa Kongreso. No? That's for sure. No? At nag-issue na ang PSA na walang naturalization papers si Alice Go. Nagbigay na sa amin ng certification doon. No? So, pinapacheck lang namin sa judicial kung merong naturalization process through the judicial route. But
yan kasi mahirap eh. Dapat patunayan mo na maganda yung ginagawa mo dito, patunayan mo na magiging mabuting mamamayan ka. So mabusisi rin yung proseso. Pero tama yon kasi hindi naman tayo pwedeng basta-basta mag-naturalize. No, gusto natin masigurado, matiyak natin na maayos itong ina-naturalize natin. Pero obviously, sir, napakarami pa rin loopholes kaya nalulusutan, di ba? Actually, dapat tignan natin yung mas malaking larawan, the bigger picture na naaabuso talaga itong late registration natin. At ang nakakatakot dito, pwede silang bumili ng lupa. Yan ang shortcut para makabili ng lupa. In fact, nung tinignan namin records between 2008 to 2011, si Guo Huaping at si Alice Guo nagta-travel sila in and out of our country. So ibig sabihin, ginamit ni Guo Huaping yung kanyang Chinese passport at ginamit rin niya yung kanyang Filipino passport in and out of our country. We have the passport numbers on record. So dalawang passport meron? Dalawang passport niya. Tumigil lang siya lumipad noong 2011. So from 2008 to 2011, nakita namin itong dalawang pangalan, si Guo Huaping at si Alice Guo, lumilipad at the same time. So most likely ginamit niya yung dalawang passport niya. Sir, next week may another hearing, yung Committee on Women. So invited dito ulit si Mayor Alice Guo at kukonfrontahin niyo ba about this document? Yes, definitely. No, i-confront namin siya at gusto namin marinig yung kanyang sagot. But by the statements of his lawyers, obviously, i-deny niya yan. Ano? So, but matibay na ito. I think itong ebidensya galing sa Board of Investments, matibay at nagpapatunay na si Guo Huaping at si Alice Guo, iisang tao lang. Sir, initiative ng BOI at saka ng BI yung pag-provide sa inyo ng document para makatulong sa investigation ng Senate? Hindi. Nung binigay sa amin ng BI yung passport records ng kanyang ama, si Guo Jiangjong at si Wen Yili, nakita namin na yung visa nila is Special Investors Resident Visa. No? So that's yan ang visa na ginamit nila para makapasok at labas sila ng bansa natin. So hiningi namin sa Board of Investments yung mga supporting papers nito. At yun, pinadala nila itong mga supporting papers ng application. No? At yun na nakita ninyo? At yun na nakita. Actually, marami yun. May mga iba pa siyang kapatid doon. Doon sa supporting papers. Okay, Maven, then Vec nga pala. So sir, yung apat na magkakapatid, nandun po sila lahat sa dependents? Tatlo. Doon sa pinadala ng Board of Investments, ito yung aking personal na analysis. Si Wen Yili, may tatlong anak. Pero si Guo Jiangjong may ibang kasama o ibang asawa. No? So dalawang groups ang pinadala. Yung group ni Guo Jiangjong na may asawa at anak at pinadala yung kay Lin Wenyi na may mga anak rin. No? So dalawang groups ang pinadala. No? So ang aking pag-aanalisa, si Guo Jiangjong may asawa at si Wen Yili ibang pamilya. O kinakasama niya o asawa niya. Hindi ko lang alam kung they are married or not. No? Pero definitely kinakasama niya yun. No? At sinabi rin naman sa mga press statements ni tawag ko na Guo Huaping. Ni Guo Huaping. Salip na Alice Guo. Guo Huaping na si Wen Yili ay kinakasama ng kanyang ama. No? So, inamin niya naman yun eh. No? So, parang nagtutugma yung story na yung kanyang ama may dalawang pamilya. That's my own personal analysis based on the records. Okay, Vec. Sir, ang sabi po ng abogado ni Mayor Guo, hindi malayo naman yung itsura nung picture dun sa passport kay Mayor Alice. Anong masasabi niyo po dun? Well, para sa akin, hawig na hawig eh. No? Hawig na hawig. And again, the next corroborating data, si Wen Yilin. No, doon sa data, si Wen Yilin yung nanay at ang dependent daughter, ang tawag ng BOI dependent daughter, ay si Guo Huaping. No? So that's puts them together in that document. No? Yun yung magkasama in that document.
And then you said, sir, na may malaking reforma na dapat gawin sa pag-issue ng documents. Ano po specifically yung dapat mabago or gawin? Yan ang dapat nating pag-aralan mabuti. No? Iniisip ko nga na dahil dapat talagang may accountability yung dalawang dapat may accountability. Una yung taong nagpanganak, no? The midwife, the hospital, even yung maghihilot, dapat siya mismo tumistigo personally na siya yung taong nagpanganak doon sa bata, no? Dahil hindi pwedeng blanco 'yun eh. Yun yung direct evidence na siya yung tao na doon at nakita niya yung bata. Pangalawa, pagdating sa pag hospital nangyari yan, dapat may accountability rin yung hospital na siya na mag-provide sa Register of Deeds na talagang pinanganak dito sa amin itong batang to, no? So nawala yung link na yun eh. Kaya if you look at the late registration, yung hilot walang may pangalan pero hindi natin alam kung nasaan. Doon naman sa other late registration nila may midwife pero walang nakasulat kung ano yung license number, kung ano. So hindi natin talagang alam kung sino yung taong nagpanganak doon sa bata, no? Butas yun eh, hindi natin alam yun. Pero sir, bakit kaya hindi tunay na birthday nila nilagay doon sa birth certificate na kinusa? That's a very good question. Si Alice Go at this time is 34 years old, not 37, no? Based on sa birthday ni Guo Huaping. At nung 2000 and nag-issue yung kanyang late registration 2005. At that time she was 19 years old. So hindi pa pwede. No? So pagbabawasan mo ng 3 years, yung 19, magiging 17 lang siya. Pero at that time, bumibili na sila ng lupa. Nag-incorporate na sila ng papers. So, pag minor ka, hindi ka pwede bumili ng lupa, hindi ka rin pwede mag-incorporate ng mga corporation. So, ang theory ko, again, personal analysis ko, pinatanda niya para si Alice ko pwedeng mag-incorporate ng mga corporation, pwede rin siya bumili ng lupa. Pero 3 years younger siya. Yeah. So yun ang aming analysis. Okay, Cecil. And then Daniel. So ibig sabihin, sir, hindi 37 years old si Go doon sa sinasabi natin? Hindi. She's only 34 kasi ang birthday niya is August 31, 1990. So additional perjury yun if ever. Tama ka doon. And then sir, may sinasabi yung lawyer niya, si Attorney David, na somehow may violation of the Privacy Act. Daw yung SALN niya at saka yung identity niya ay hindi dapat minimade public kasi sinasubmit lang nila sa Senate. In aid of legislation lang dapat ang gamit. Lumilihis siya sa pinaka-topic eh. I think dinidivert nila yung attention. Hindi naman yung attention. Ang punto dito is yung kanyang peking birth certificate at dinoktor yung kanyang birth certificate. At idudugtong ko rin to sa Pogo. Siguro, sinasabi nila, marami kasi nagsasabi, Pogo, paano napunta tayo doon? Ito kasing naging daan para bumili ng lupa. No? So, kung ikaw ay Pinoy at nagamit mo yung late registration para maging Pinoy, pwede ka bumili ng lupa. Pag pwede kang bumili ng lupa, pwede ka na magtayo ng Pogo Hub, pwede ka na magtayo ng Pogo facilities, at pwede na rin pumasok sa iyo yung pera. No? So, ibig sabihin, dahil Pinoy ka, pwedeng i-remit sa yung pera, ikaw na magpapatayo, ikaw na bibili ng lupa. So, importante itong angulo na ito kasi nga, ang nakikita kong parang direction is si Alice Go, ginawang Filipino, para makabili ng lupa, para makatanggap ng pera, para maipatayo yung Pogo. So, that's the connection that I'm looking at. So pag pinag-sum up natin at mapapatunayan na hindi talaga siya Pilipino, pwedeng i-forfeit ng government yung lahat ng property? Pwede mangyari yun. Magiging defective yung purchase niya. And last na po. Sir, yun ba sa tingin mo, family lang nila Go yung nagpapaikot dito sa sistema natin? Or do you think China sponsored ito para ma-penetrate talaga yung inuunti-unti yung Pilipinas na kunin? Hindi ko alam yung gano'n na angulo, tsaka hindi ko masasabi with certainty. But right now, everything is possible dahil nga with this late registration, kahit sinong dayuhan, no? Ikaw pwede kang maging Hapon, pwede kang maging Koreano, pwede kang maging Nigerian, at dumaan ka dito sa late registration. No?
At ang sinasabi ko nga, kung magiging automatic Pinoy ka through late registration, pwede kang bumili ng lupa. No? Yun ang medyo dapat natin tignan mabuti. Dahil pag bumili ka ng lupa, pwede ka na magpatayo kung anong gusto mong ipatayo. Okay, thank you. And then Danielle and then Marlon. Hi sir, ako po yung di nyo staff. Sir, ingin ko Lagi lang na, ba yun? nasa likuran niyo, sir. Kala ko si ano yun eh. Ang daming article Si Senior Aguila. Sir, hingan ko lang po kayo ng reaction. Sinabi po nung company Mayor Go, parang they are still inclined na tumakbo sa 2025. Importante yung action ng Solicitor General, no? Because judicial process yan, magpa-file sila ng case at dito patunayan ng Office of the Solicitor General na hindi siya Filipino. At yun na nga, nagsinungaling sila doon sa kanilang birth certificate. So importante yan, that's the first step. Dahil kung nangyari yan, then hindi na siya pwedeng mag-file ng Certificate of Candidacy. Kasi dahil isusulat mo doon, are you a Filipino? Hindi niya na ma-check yun, yung box na yun. So ibig sabihin sir, kailangan kumilos na ng mabilisan kasi kung malapit na yung filing. Yes, tama ka doon. Yeah, that's a very good point. Dahil October na yung filing, at kung walang kaso or yung kaso pending, technically pwede pa siya mag-file ng Certificate of Candidacy niya. Pero pwede Tama siyang ka doon. ma-disqualify, sir, in case na during the campaign, lumabas yung result. Ako, I would assume, pag final niya yun, maraming taga-Bamban magpa-file ng disqualification because of this. No? Most likely, makakalaban niya bilang alkalde. No? So, magpa-file siya. So, babagsak rin doon sa hearing. Pero pag file mo, hindi automatic yun. Magkakaroon ng hearing, papatunayan mo. So, mayroon ring round of due process. No? Si Marlon and then Nympha. Sir, as pointed out nung mga lawyers ni Guo, sabi nila, he who alleges should prove yung allegation. Meron pa ba sir iba pang ebidensya, documentary na makukuha pa o mapepresent? Meron pa. Hindi ko lang masabi ngayon kasi we're still in the process of validation, pero meron pa. Na direktang magpapatunay na hindi siya Filipino dahil nanay niya si Wanyili. Meron pa. Sir, and then what will happen kung hindi mapatunayan ni Guo yung kanyang Filipino citizenship? What will happen to her? Ang process ay nakikita kong process yan, yung kanyang birth certificate ay ma-invalidate. At since wala na yung birth certificate niya invalidated na, hindi siya magiging Filipino. No? At ang next step dyan, i-determine kung anong nationality siya. Pero siya na magde-determine nun dahil hindi na natin, Pilipinas to, hindi na natin trabaho kung ano i-determine yung nationality niya. No? Ang trabaho lang natin ay ma-invalidate yung birth certificate niya dahil nga yung mga impormasyon na binigay ay mali-mali. No? So, but ngayon kung anong nationality niya, siya na magpapatunay niyan kung ano yung magiging nationality niya. Sir, yung in connection dun sa tanong ni Mav kanina, we all know that Pogo only came into existence 2019. Doon talaga sila dumami. But there were acts committed by Guo and her father, their family, way before nung nagkaroon ng Pogo sa Pilipinas. In fact, as you earlier mentioned, nagtayo na sila, nag-incorporate sila ng iba't ibang company na it would appear na hindi naman kumikita ng malaki. Ano sir yung tingin nyo yung dahilan bakit niya nila dadayain yung citizenship ng mga anak, magtatayo ng company na maliliit? Do you think this part of what you previously mentioned na money laundering yung activity talaga? Hindi ko lang masabi ngayon, no? But I had a meeting with AMLAC last Friday. Nagpa-brief ako. Hindi ko lang masabi ngayon kasi I told them I'll treat that as an executive session because ongoing pa yung investigation. But definitely mabigat yung angulo ng money laundering. And we'll request AMLAC to present their findings kung kaya na next Tuesday o kung ano pang pwede nilang i-present. But definitely yung angulo ng money laundering mabigat yun. No? At
I hope that AMLAC can already present some of their preliminary findings sa hearing. No? But yung angulo na yan should be pursued. Dahil ang kinakatakutan ko, pag itong money laundering hindi natin mapipigil, pumapasok ang pera na hindi natin alam saan nanggagaling. At nagagamit yan sa politika, nagagamit yan sa iba pang hindi tamang bagay. Dahil hindi mo alam saan source. Hindi mo rin alam saan ang paggastos. No? At kaya if you look at the financial statements, talagang wala kang makikita doon. Pero makikita mo naman sa lifestyle ni Guo Huaping. Nakikita mo naman yung kanyang campaign, no? Nasa social media yun. Hindi ordinaryong kampanya yun. No? Yung bumababa ka sa helicopter, hindi ordinaryo yun. No? So, definitely may pinagkukunan silang pera. And then, Nympha. Sir, sa mga recommendations ng committee, likely ba kasama yung pagsasampa ng kasong perjury against the mayor? Possible yan. Possible yan. Lalo na sa kanyang father. Sinabi na rin yan ng PSA, no, na pwedeng mag-file ng perjury against the father kasi yung father ang nag-file ng late registration birth certificate. At nananawagan din ako sa PSA na laliman pa yung investigasyon nila sa sindikato na nangyayari sa loob ng mga civil registrar. Ako naniniwala ako na merong sindikato sa loob dahil hindi to the first time. No? So, ang PSA dapat should investigate also dahil sila yung naging butas At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung late registration. Kung hindi nila ma-investigate kung sino itong mga sindikato, tuloy-tuloy rin tayo nag-i-issue ng fake birth certificates. Sir, kay Mayor kasi, di ba, nung una dininay niya na meron siyang mga kapatid, pero eventually inamin niya, kasi kasama niya pala pa-abroad yung isa sa mga kapatid. Si Sheila Guo. So merong inconsistencies or lying. So, yun ang magiging basis din, sir, ng recommendation ng perjury. Pwede rin yun. Dahil nga, the first hearing talaga completely outright denial doon sa dalawang kapatid niya. Pero nung second hearing, bumaliktad siya, no? Na kilala niya pala at pinoprotektahan raw niya yung mga kapatid niya sa intriga, no? Pero hindi, palusot na lang yun sa totoo lang, no? And meron rin kaming doon din sa incorporation papers ng mga Guo family. Ang presidente si Alice Guo, ang treasurer or corporate secretary si Sheila Guo. So nakita namin na itong dalawa hindi lang sabay na bumabiyahe, magkatrabaho rin, no? So obviously nagsisinungaling siya. How about contempt, sir? Contempt. Possible yan. Pero sir, kasi dun sa dalawang hearings, nire-raise na lagi na nagsisinungaling si Mayor Guo, pero bakit hindi pa ho siya nako-contempt? Possible yan. Binibigyan, dahil nasabi ng chairman, dahil nga public officer siya, binibigyan rin natin siya ng, kumbaga, ng leeway para ipaliwanag yung sarili niya dahil lingkod bayan rin siya, no? But since ngayon suspended na siya, no? Pag kinontempt siya, hindi na siya mayor may vice mayor na nag-ooperate o nagpapatakbo ng banban. So posibleng mako-contempt siya pag nagsinungaling pa rin siya, no? Dati kasi pag nagsinungaling siya, na-contempt siya, incumbent mayor siya. But since suspended na siya at merong OIC mayor, possible na i-contempt siya pag tuloy-tuloy pa rin yung pagsisinungaling niya. Contempt and detained here in the Senate, sir. Yes. So sir, possible na patong-patong na kaso kakarapin ni Mayor Guo. Di ba, non-bailable ba yung sa human trafficking na... Yeah, kaya before I answer that, kaya gusto ko ulit ibalik yung DNA. Mawawala itong accusation sa kanya kung nagpa-DNA siya at si Wen Yilin. No? As simple as that. Kung si Wen Yilin at siya nagpa-DNA at hindi sila mag-ina, mawawala lahat itong accusation sa kanya. No? So, kung ako sa kanya, magpa-DNA test na siya. Of course, full transparency, no? May mga witnesses, may media, para magkaalaman na kung sino talaga ang nanay niya. So, doon sa hearing ba next week, kasama na rin yung nangyaring pag-raid sa Porac, Pampanga? Yes, kasama na. According to the committee, isasama na yung discussion dito sa raid ng Porac. And then, doon ba sir involved yung si Dennis Cunanan?
Nabasa ko lang sa statement ni Senator Risa, being the chairperson. Siyempre siya ang may call kung imbitahan si Dennis Cunanan, but nabasa ko na imbitahan siya, no? Dahil nga naging consultant siya sa Lucky South 99 at if I'm not mistaken sa Hongsheng, naging consultant siya. Both of which connected sa human trafficking, scamming, and torture. Sir, dito sa tinatakbo ng issue sa Pogo at kay Mayor Alice Guo, do you think mahaba pa ito or malapit na matapos? I hope na malapit na matapos dahil makikita natin hindi lang human trafficking, scamming, torture ang nangyari, pati yung pag-aabuso sa proseso at sistema natin sa late registration. Nakahanap ng butas itong mga criminal syndicates eh. Kung hinayaan natin sila at wala tayong gagawin sa late registration natin, magiging Pinoy ang mga sindikatong yan. Hindi malayo na magiging Pinoy sila kasi nakakita sila ng butas eh. At ang late registration, LGU ang nagpapatakbo niyan. So we're talking about 1,600 civil registrar na pwede nilang puntahan at suhulan, no? Dahil anywhere pumunta ka doon, pwede kang i-issuean ng late registration birth certificate at automatic magiging Pinoy ka. Okay, last two question, Marlon and then Nina. Sir, doon sa research nyo, meron din ba kayo nakitang similar information sa mga nakuha ni Sen. Risa regarding the role of former and present government officials sa operation ng Pogo sa Porac and Bamban? May mga names na na-float during the executive session but hindi ko masasabi, no? But may mga names, no? Nabanggit ko nga na marami ng connection ng Pogo, yung Pogo, yung galamay na kumakalat na may mga names sa political circle, no? And also, may nabanggit din po kayo na parang lumalabas ang PAGCOR pa yung weakest link doon sa among government agencies that you ask for help para imbestigahan tong Pogo industry. Definitely sila yung dahil nga sa conflict of interest nila, hindi nila nagagawa yung regulation ng mabuti, no? Kasi conflict of interest nila, may regulation power sila at may operation powers. Kumikita sila sa operation, pero sa regulation naghihigpit sila. At nakita ko ito yung isa ring butas ng PAGCOR, isang weakness ng PAGCOR, na hindi nila nare-regulate itong mga Pogo mabuti dahil kumikita sila sa kabilang banda. Gusto nila as many Pogo as possible. Bigyan kita ng halimbawa, ito lumabas rin sa committee hearing, na yung incorporators ng Zunyuan at ng Hongsheng, lahat peking address at peking tao. Hindi mahanap ng committee secretary kung nasaan sila. So, dapat ang ginawa ng PAGCOR dyan, inisa-isa nila mga incorporators. Pag nakita nilang peke at hindi mahanap yung address, kaagad wag nabigyan ng lisensya. Pero yung Hongsheng at Zunyuan nabigyan ng lisensya. Kaya naka-operate pa sila eh. Naka-operate pa sila. Sir, should they be held liable for that? Accountable rin sila, definitely. No? That's why hindi lang natin titignan yung accountability ng mga sindikato or ni Go Huaping. Accountability rin ng PAGCOR, even PSA. Dapat accountable rin sila dito dahil nga nakita natin na napakalaking butas sa sistema natin itong birth certificate at late registration. At paano sila, sir, panagutin? Sinong magpa-file ng... Well, nag-file ako ng resolution to investigate itong late registration gap natin, o late registration problem natin. Para sa akin, mas malalim pa ang dapat nating imbestigahan dito sa late registration. Makita talaga natin kung ilang late registration ang mabigyan at ilang doon sa late registration kumuha ng passport. Dahil nakita ko yung trend, pag binigyan ng late registration, ang next step kukuha ng passport. Tapos sasabihin, Filipino passport ito at Pinoy ako. No? But pag tinignan mo yung supporting documents, late registration process or late registration birth certificate ang ginawa nila. So may pattern na nangyayari. At na-detect na rin yan ng DFA na ganyan ang nangyayari. Meron ba, Marlon? Okay, Nina. Sir, doon po sa pag-apply nila sa SRT, na-establish kung magkano lang yung pinasok na pera nung tatay kasi may declaration doon, di ba, ng pera na dapat lang ipasok dito? Magandang tanong yan. Wala pa akong dokumento dyan. Pinapasubmit rin namin yung dokumento tungkol sa investment.
Tapos kung ano-ano mga investment yung tinuntahan ng pera. Doon kay Wen Yilin, ang investment niya ay sa Valenzuela, doon nakasulat doon, at yung company niya, embroidery company. No? So yun yung nakasulat sa Special Investors Resident Visa. But yung as to the amount, wala pa kaming hawak na dokumento doon. Tapos ngayon, sir, yung iba pa nilang business, enough ba yung tinasok nilang pera para mailipat at makapagtayo pa ng iba-ibang korporasyon? Doon sa papeles na nakita namin, hindi kumikita yung kumpanya nila eh. No, kung kukita lang, mga 100,000, 200,000, yun ang nakita namin. At binavalidate namin yan sa BIR. No? Ipapakita nilang namin yan during the hearing. Dahil ang ultimate, dapat kung kumikita ka, nagbabayad ka sa BIR ng iyong income tax. No? So, yun ang aming binabangga. Ang hawak lang namin yung SEC papers kung saan dinideclare mo rin doon yung kita ng kumpanya mo. Pag kumita ka, ifa-file mo naman ng tax return mo para magbayad ka ng buwis. So, ibig sabihin, sir, hindi kayang ipaliwanag ng pera nilang ipinasok at yung kanilang buhay na sistema ngayon sa Pilipinas? Iba kasi yung dinideklara mo sa SEC at sa BIR, iba rin yung pumapasok na pera. No? Magkahiwalay ito. Pwede kang nalulugi sa declaration mo, pero yung perang pumapasok sa'yo malaki. AMLAC naman na nakakakita nun. No? At based sa information na ibinigay nila, malaking posibilidad na may money laundering. Ngayon, as to how much at yung detalye, hayaan ko na sila mag-explain. Sir, yung mga bangko ba hindi po pwedeng panagutin dahil under the AMLAC law? Kailangan silang mag-declare, di ba? Kung meron ng sumobra yung pagdi-deposit sa isang... Tama ka dyan, no? Dalawa kasi yung dinideclare ng bangko, yung suspicious transaction at yung covered transaction. Tama ka dyan. May angulo rin na pagkukulang ng bangko sa pagbibigay ng on-time information. No? Dapat tignan din yan. Dahil importante, parimbawa, diba, lahat naman tayo dumadaan sa know your, una-una yung KYC, know your client. No? Alamin mo kung anong pangalan niya, saan siya nakatira, sino nanay, sino tatay. So lahat yun, kukunin ng bangko. Pangalawa, pag ang transaction mo more than 500,000, tatanungin ka na, saan galing yan? Nagbenta ka ba ng lupa? Kumita ka ba sa kumpanya mo? Dividendo ba yan? I-declare mo lahat yan. Pag hindi mo din na-declare yan, nagiging suspicious transaction yan. Ibibigay lahat yan sa AMLAC. No? So lahat ng information, yung ang tawag ko cash flow, in and out, AMLAC ang nakakakita niyan. So hiwalay yung declaration sa SEC at BIR, hiwalay yung sa AMLAC. Okay. Plus na lang yung kay former Secretary Roque na dun sa isang raid, di ba may nakuhang dokumento na nagdi-declare nung pati yung EA niya ginagastosan ng ating pamahalaan. Hindi ko pa napag-aralan masyado yung angulo na yan. But definitely may nakuhang mga dokumento doon sa PORAC as to ang mga tanong ko kasi bakit may dokumento doon na ang pangalan Harry Roque at meron bang relasyon si Harry Roque sa kumpanya no? Doon sa Lucky South 99. Hindi ko pa honestly hindi ko pa nakita yung mga dokumento doon. So i-check niya, sir, kung protector o abogado siya ng mga kumpanyang 'yon? Well, chine-check namin lahat. No, let's put it this way. Lahat ng mga lumalabas sa pangalan tinitignan namin, vina-validate. At ang importante dito validation kasi ayaw rin nating magkaroon ng pag-akusa na wala namang basehan. No? So, mga raw documents to na pinag-aaralan pa lang ngayon. No? So, ipapatawag din si Roque ng Senado? Chairman lang ang makakasagot niyan. No? Thank you, sir. Okay, Nympha. Junior, sir. Junior. Sir, isa lang po. Bukod po dun sa pag-cancel nung Filipino citizenship, kung sakaling mapatunayan, possible din po kaya yung deportation? Possible yan. Dahil kung hindi ka Filipino, dapat may visa ka dito. At since hindi naman nag-issue ang DFA ng Bureau of Immigration and DFA ng visa, then wala kang karapatan na tumira dito sa ating bansa. Dapat lumabas ka. Now, ang question, saan ka pupunta? Kasi we have to, siya mismo, dapat establish niya kung ano ba yung nationality niya. No? Kasi ang missing link nga yung nanay. Pero sir, ipadideport ba agad? Paano kung may mga violations siyang ginawa dito? Papanagutin ba siya or pala?
enough na yung palabasin ng Pilipinas? I think titignan siguro, ang mangyayari dyan, magfa-file ng kaso, yung mga iba't ibang ahensya, depende sa kasong ifa-file. Pero isa nga dyan, yung parang lumalabas overstaying dahil hindi ka Filipino. No? So, titignan lahat yung mga kasong yun. And sir, hindi... Ay, Teka, meron. And sir, hindi lang si Mayor Alice, pati yung family, yung buong family ng Guo. Well, based sa Bureau of Immigration, wala na dito si Guo Jiangjong, wala na rin si Lin Wenyi. Hindi pa namin na-check yung mga ibang personalidad. No? Pero yung dalawang allegedly magulang niya, wala na dito. Thank you po. Okay, Raymond? Sir, paano pakasal sa Filipino citizen? Filipino talaga, si Mayor Alice. Naisip ko rin yan. No? Pakasal. No, naisip ko rin yan. Pero parang act of desperation na siguro yun pag gagawin. No? Hindi naman yun yung naging punto eh. No? Prospective na yun. Pero hindi naman mawawala yung liability mo sa mga ginawa mo in the past. Hindi naman siya natural. Pwede ba yun? Hindi siya natural bone, sir. Kapag napangasawa Pinoy, magiging Pinoy siya kasi asawa niya Pinoy eh. Pero hindi naman mawawala yung mga ginawa. Nagpakasal ka, yung mga ginawa mo sa una, liability mo pa rin yun. Yung mga sa prospective lang naman yung kasal. Yan ang claim. Yan ang claim. Sir, before... Hindi siya naturalized. Okay, Jan. Parang ganun. Protecting Para sa mga stateless person. I have to review yung mga batas na gano'n. Medyo complicated nga kasi kung marirevoke ko yung kanyang birth certificate. No? Unless yung kanyang Chinese passport is still outstanding. Yun ang hindi natin alam. No? Yung last time na ginamit ni Guo Huaping yung kanyang Chinese passport is 2011. No? So merong passport number doon. Okay, may pahabol, Mav. And then meron ko pa rin, Nympha. Okay. Sir, comment lang po. Yung PAGCOR daw po kasi aside from yung mga in-issue sa POGOs, meron daw pong in-issue na license sa mga online gambling operators na targeted towards Filipino market naman. There are about 40. Hindi ko pa na pag-aaralan mabuti yan. No? But ang aking initial reaction, wag naman ito maging Isabong the second. No? Dahil kung matatandaan natin yung Isabong, ultimo mga elementary students tumataya eh. No? At dahil ngayon GCash napakadaling kumuha, madaling magtumaya, madaling kumuha ng panalo mo. No? So hindi ko pa na pag-aaralan mabuti yung konsepto nitong itong kanilang I think online gaming yata ang tawag. But ang initial reaction ko, wag sa bata. No? Dahil ang taya ngayon pag online anywhere pwede mong gawin eh. At hindi naman mababantayan ng magulang yung kanilang mga anak kung tumataya o hindi. At sir, crucial dito yung role ng mga telecom companies, di ba? Dahil ito yung online, sabi nyo nga pati doon sa mga cybercrime na involving POGO. Oo. Talking about that, malaking papel dito, nakita ko may trend, no? Pag nagre-raid, katakot-takot na prepaid SIM cards ang nakukuha doon. Kaya naging inutil na ang NTC pagdating sa pag-iimplementa yung prepaid SIM card registration. No? Yung SIM card registration daw natin, mahigpit yun. Dapat pakita mo yung identity mo, tsaka ka bibigyan ng SIM card. Pero nakita natin doon sa isang hearing na isinagawa, pati unggoy nakakakuha ng SIM card. No? So kaya nakita natin na libo-libong SIM card ang nabibili nitong mga POGO companies at mga criminal syndicates. Lahat ng mga raid mayroon talagang mga SIM cards, no? Kaya naging inutil na yung NTCs pag-iimplementa nito at naging rin sila, meron rin silang accountability diyan. Dahil hindi lang pwedeng sabihin nila na not a silver bullet or silver ultimate solution. Hindi yun. Ang punto doon, may batas tayo, dapat ipatupad yun. At hindi nila pinapatupad ng mabuti itong batas na ito. Kung meron silang legislative proposal, di mag-propose sila. But after 2 years, wala naman kaming naririnig na legislative proposal. Okay, last question from Nympha.
So nakikita nyo bang flight risk si Mayor Go? And kung if she is, kailangan i-suspend or cancel ang passport, although sabi nyo nga meron pa siyang Chinese passport. Kung may Chinese passport siya, easily pwede siyang bumalik ng China, palamigin muna yung sitwasyon, wala tayong magagawa dahil Chinese citizen siya. No? So, yan ang pwedeng mangyari. No? Possible yan. Possible kung talagang nagigipit na siya.